buhay. Dahil sa sinabi ni Soryong na kinakailangan nilang alisin ang damit ng batang babae, makikita natin ang labis na pagkabigla ng patriarka habang ang pinuno ng angka ng Peng ay nagawa namang matigilan. Hindi nauunawaan ang ibig sabihin ng kanyang sinabi, nagtaka naman itong si Soryong kung bakit bigla na lang nag-iba ang reaksyon ng mga taong nakapaligid sa kanya. Sinubukan niya namang ulitin ang kanyang sinabi subalit hindi pa nito natatapos ang kanyang sasabihin ay bigla na lang siyang hinawakan ni Muhuan sa kanyang damit at hinila papunta sa kanya ng napakalakas. Habang patuloy niyang hawak si Soryong at napupuno ng galit ay may panggagalaiti naman nitong natanong kung binabalak ba nitong tanggalan ng damit ang kanyang anak, na napupuno naman ng takot at pasigaw na sinagot ng ating bida na siya ay hayaan niyang magpaliwanag. Naiintriga sa kaguluhan na nagaganap, ang isang alagang centipede ni Soryong ay napasilip sa kanyang damit subalit dali-dali niya naman itong pinagsabihan na bumalik. Sinubukan naman ng patriarka na pakalmahin si Muhuan sa pagsasabi na marahil mayroong rason ang kanyang manugang kung bakit niya ito nasabi, na pinapasang-ayunan naman ni Huayon kaya dagdag niya sa pinuno ng angka ng Peng na siya ay kanyang pakinggan muna. Gayunpaman nagpatuloy pa rin itong pinuno sa paghawak sa damit ni Soryong habang pinipigilan ang kanyang sarili dahil sa tindi ng kanyang pagkainis. Maya't-maya pa ay binitawan niya naman itong si Soryong kaya nagawa nitong makahinga ng maayos at isinaad na siya ay makikinig sa kahit anong katwiran na ibibigay nito kahit pa na kanyang lakas loob na inirekomenda gamit ng kanyang mahahalay na mga mata na alisin ang damit ng kanyang anak na hindi pa naaabot ang kanyang buong potensyal. Pinagsabihan naman siya ng ating bida na siya ay kumalma muna at makinig sa kanya ng mabuti hanggang sa huli. Iniangat naman ni Soryong ang kanyang daliri at ipinaliwanag na ang kanyang ibig sabihin sa pagsasabi na alisin ang damit nito ay para siya ay makapagpalit ng ibang damit dahil posibleng mayroong bagay sa loob ng kanyang kasuotan o personal na gamit na siyang sanhi ng kanyang pagkawala ng malay. Nagawa namang magulat ng husto ni Muhuan dahil kanyang nauunawaan na ito nga ay posible at tama ang sinasabi ng batang lalaki. At dahil siya ay nagduda sa sinabi ni Soryong, muli nitong iniangat ang kanyang kamao para muling suntukin ang kanyang sarili ngunit nag-aalala namang iwinasiwas ng ating bida ang kanyang kamay para sumenya sa kanya na ito ay kanyang itigil dahil ito ay maayos lang sa kanya. Isinaad naman ni Soryong na ito ay kanyang nauunawaan dahil alam niya na natataranta ang pinuno ng angka ng Peng dahil sa biglang pagkahimatay ng kanyang anak na babae. Natuwa naman ng husto si Muhuan sa kanyang sinabi at nagpasalamat sa kanya dahil sa kanyang pagiging maunawain sa pagkakamali ng iba. Naagaw naman ang atensyon ng lahat dahil sa pagsabi ni Soryong sa pinuno ng angka ng Peng habang patuloy na hawak ang kanyang anak na simula ngayon, ang batang babae na si Yingying ay mapupunta sa pangangalaga ng angka ng Tang at hanggang sa karagdagang abiso, pinagbabawalan niya itong makipagkita sa mga miyembro ng angka ng Peng. Napatulo naman si Muhuan sa kanyang sarili at nabibiglang natanong sa ating bida kung siya din ba ay bawal makita ang kanyang anak. Pinasang-ayunan naman ito ni Soryong at ipinaliwanag na kung mararanasan nitong batang babae ang mga sintomas sa kanilang pangangalaga, ito ay magpapatunay na ang sanhi nito ay walang kinalaman sa angka ng Peng. Ang tinatawag na Controlled Environment Adjustment, isa itong teknik na karaniwang ginagamit ng mga taong nagpapalaki ng mga nakalalasong insekto, mga ahas, o mga hayop na nabubuhay sa tubig at lupa na tinatawag na amphibian. Kung makakaya lang sana na magsabi ng kanilang mga inaalagaang nilalang na mayroon silang nararamdaman, mas magiging simple lang sana ang lahat subalit ang mga tao ay hindi kayang direktang kumausap sa kanila. Kaya ang kanilang ginagawa ay sistematikong binabago ang mga aspeto ng kanilang kapaligiran, ito ay mapapagkain, mapapinagkakainan, mapa-substrate, mapakulungan, o di kaya ay kanilang dekorasyon para matukoy kung ano ang sanhi ng nagpapahirap sa nilalang. Kaya naisip ni Soryong na gamitin itong pamamaraan para magawang matukoy ang kanyang sakit at ito ay kanyang gagawin sa pamamagitan ng tuluyang pag-iba ng kanyang kapaligiran at unti-unting pagbalik ng mga elemento upang matukoy nito ang sanhi ng kanyang sintomas dahil hindi sila pwedeng umupo na lamang at hayaan siyang patuloy na mawalan ng malay. Napaisip naman ang patriarka na tama itong gagawin ng ating bida at maaari man itong magtagal subalit magagawa nilang matukoy ang pinagmumulan ng kanyang kondisyon. Humahanga sa kanyang naisip, isinaad nito sa kanyang manugang na lalaki na ito ay isang mabuting ideya. Hindi alam kung ano ang magiging reaksyon ng pinuno ng angka ng Peng ay pinagpawisan naman ng husto ang batang lalaki,
Subalit habang si Muhuan ay nanginginig ay kanya na lamang itong sinagot na ito ay kanyang naiintindihan. Kasunod nito habang kanyang yakap ang kanyang minamahal na anak ay naiiyak at tumutulo ang kanyang sipon na nagpakiusap ito kay Soryong na siya ay kanyang alagaan ng mabuti. Inilagay naman ni Soryong ang kanyang kamay sa kanyang dibdib at may lakas loob na isinaad sa pinuno ng angka ng Peng na siya ay kanyang mapagkakatiwalaan habang napapaisip na nagawa niya ng magpalaki ng hindi mabilang na mga nilalang kaya ang pag-aalaga sa isang maliit na batang babae ay hindi may kukumpara rito. Gayunpaman hindi ito naging madali gaya ng inaasahan ng ating bida dahil sa oras na magising itong batang babae ay nagsimula kaagad itong umiyak. Ito'y ikinabahala naman ng husto ni Soryong dahil hindi niya alam kung ano ang gagawin dahil sa ensaktong pagkakataong ito, si Hwayon at ang kanyang biyenan na babae ay nasa labas para mangalap ng mga bagay para magawang maalagaan nitong si Yingying, kaya naman si Soryong ay naiwang mag-isa kasama nitong hindi mahulaang paslit. Hindi alam kung ano ang kanyang gagawin, natanong ni Soryong kay Yingying kung siya ba ay nagugutom o di kaya ay inaantok. Naiiyak naman siyang sinagot ng batang babae ng hindi. Kaya muli niya itong natanong kung siya ba ay umiiyak dahil wala dito ang kanyang ama. Para siya ay tumahan ay sinabihan niya itong bata na ang pinuno ng angka ng Peng ay kumuha lamang ng medisina at babalik din naman kaagad. Subalit hindi ito ang dahilan ng kanyang pag-iyak dahil ang kanyang gusto ay mga candy na siyang ipinagtaka naman ng ating bida dahil mas pinipili niya pa ito kesa sa kanyang ama. Naalala naman ito noong kanila siyang pinalitan ng damit dahil marami itong nakatagong bulsa na napupuno ng mga matatamis na pagkain. Nang bigla namang napaiyak ng husto si Yingying dahil nalaman niyang nawawala ang kanyang mga candy. Pinagsabihan naman siya ni Soryong na hindi pa siya pwedeng kumain ng mga matatamis na pagkain sa ngayon dahil katatapos niya lang mawala ng malay at magising. Nagawa namang mapahinto ni Soryong ang kanyang pag-iyak dahil kanyang sinabi na siya ay gagawa niya mamaya ng mga candy kaya kumain muna siya ng lugaw, kaya natanong naman ni Yingying kung tunay niya ba talaga itong gagawin para sa kanya. Lumapit naman sa kanya ang ating bida at sinabihan siya na kung kakain siya ng husto at makikinig ng mabuti, gagawa niya ito ng minatamis na prutas para lamang sa kanya, na ikinatuwa naman ng husto nitong bata at natanong sa kanya kung ito ba ay totoo. Sinagot naman ito ni Soryong ng siyempre ngunit kinakailangan niyang mangako kaya may malaking tuwa sa kanyang mukha naman nitong kaagad na ipinangako na ito ay kanyang susundin. Dagdag pa nito habang inaangat ang kanyang kamao na ang angka ng Peng ay palaging tinutupad ang kanilang mga pangako kaya kung ito ay hindi niya tutuparin, maaari siya nitong suntukin sa kanyang mukha, na ikinagulat naman ng husto ni Soryong kaya kanyang nasabi na ito ay hindi maaari at napatanong sa kanyang isipan kung anong klaseng mga bagay ang tinuturo ng angka ng Peng sa mga bata. Kinabukasan ay pumunta naman tayo sa loob ng teritoryo ng angka ng Tang. Dito ay makikita natin ang pinuno ng angka ng Peng na si Muhuan na nakatago habang nagpapanggap bilang isang halaman dahil siya ay napupuno na ng pag-aalala dahil sa kanilang pinagkasunduan na hindi muna nito pwedeng makita ang kanyang anak. Kaya wala naman siyang may nagawa kundi ang patuloy na lang itong pagmasdan sa malayo gaya ngayon. Habang pinagmamasdan nito si Yingying na nilalaro ang isang bubuyog at kasama si Hwayon ay bigla naman siyang nakita ni Soryong na nakatago sa halaman kaya kanyang natanong kung ano ang ginagawa nito dito. Ngunit siya lamang ay nanatili at patuloy na nagpanggap na isang halaman para hindi nito mapansin. Gayunpaman dahil mayroon siyang kailangan sa ating bida ay dali-dali niya naman itong hinila papunta sa loob ng kanyang pinagtataguan, kung saan ang siya ay kanyang makuha ay agad niyang kinamusta ang lagay ng kanyang anak sa ating bida. Ikinwento naman sa kanya ni Soryong na si Yingying ay kumakain ng maayos at nakikinig ng mabuti. Ngunit hindi naman makapaniwala ang pinuno ng angka ng Peng dito kaya sinabihan siya ng ating bida na nagawa nitong maubos kahapon ang buong plato ng baboy kaya natanong naman ni Muhuan kung papaano niya itong napakain. Nagtaka naman siya dahil isinaad ni Soryong na kusa niya lang itong ginawa, na hindi naman niya magawang mapaniwalaan dahil hindi niya ito nagagawa sa kanyang sariling anak. Nang bigla na lang napunta ang atensyon nila sa isang tao na lumapit sa kanilang pinagtataguan, ito ay si Hwayon na agad namang nagbigay ng pagbati sa pinuno ng angka ng Peng sa oras na ito ay kanyang mapansin, kaya nagbigay naman ng pasasalamat si Muhuan sa kanya sa pag-aalaga sa kanyang anak. Nagulat naman siya ng husto dahil isinaad ni Hwayon na hinahanap ni Yingying ang kanyang kuya na si Soryong. Nabalot naman ng takot ang ating bida dahil bigla na lang napuno ng inis itong si Muhuan dahil hindi man lang siya nagkaroon ng maayos na pag-uusap sa kanyang anak ngunit si Soryong ay naging mas malapit sa kanya. Isinaad naman ito sa ating bida habang napupuno ng panggagalaiti kung kailan ang kanyang anak na nagsimulang tawagin siyang kuya, subalit dali-dali lang na tumakbo paalis si Soryong para magawang makatakas.
Habang nasisiraan ng bait si Mu Huan ay natanong naman ni Huayon sa kanya kung siya ba ay muling pupunta ngayong araw sa kanilang training grounds, na kanya namang pinasang-ayunan dahil kung maglalaro sila ng kaunti ni Yingying kasama ng mga golden-haired king bees ay mas nakikinig ito sa kanyang sinasabi. Habang siya ay nagpapatuloy sa pagtakbo ay naisip niya naman na mukhang kinagigiliwan ng batang babae ang mga golden-haired king bees at ganoon din sila sa kanya. Maya't maya pa ay mapapansin naman natin si Yingying habang hawak ang isang bubuyog na bigla na lang napalingon dahil sa pagtawag sa kanyang pangalan. Napuno naman ng saya ang kanyang mukha nang makita na ito ay ang kanyang kuya na si Soryong at inutusan siyang magmadali. Makalipas ng ilang minuto ay makikita naman natin si Yingying na napapalibutan ng mga bubuyog malapit sa kanilang ginawang pugad habang si Soryong ay nasa gilid na taimtim na nagmamasid. Habang inoobserbahan niya ang paglalaro ng bata at mga bubuyog ay kanya namang naisip na dahil sa mga nilalang ay nakuha nito kaagad ang loob ng anak ng pinuno ng angka ng Peng. Pansin naman ito na gustong-gusto ng mga nakakaakit na golden-haired king bees ang batang babae at ito ay marahil dahil natapunan nito ang kanyang sarili ng asukal habang kumakain ng mga matatamis, kaya napaisip siya na hindi naman nila ito pinagkakamalang pagkain. Gayunpaman alam ni Yingying na gusto siya ng mga bubuyog kaya siya ay nagwawala araw-araw para magawang makabisita sa kanila. Napunta naman ang atensyon ni Yingying papunta kay Soryong para sabihin na mayroong reyna ng mga bubuyog sa kanyang itinuturong pugad. Ngunit pinagsabihan lang siya ng ating bida na maraming ginagawa ang reyna ng bubuyog kaya wag niya itong istorbohin, na masaya namang pinasang-ayunan ni Yingying habang patuloy na nilalaro ang mga nilalang. May tuwa namang napaisip si Soryong na kung siya ay mayroong nakababatang kapatid ay marahil ito ang magiging pakiramdam at ang pag-aalaga sa bata ay hindi masama. Nang bigla namang muling inagaw ang kanyang atensyon ng batang babae sa pagsasabi na mayroon pang isang bubuyog na kanyang nakikitang lumilipad, kaya pinaalalahanan siya ni Soryong na maging maingat dahil may ilang bubuyog ang maaaring makatusok sa kanya. Nang bigla na lang napasigaw itong si Yingying, nagbibigay pahiwatig na siya nga ay natusok ng bubuyog. Dali-dali namang tumakbo papunta sa kanya si Soryong para siya ay tingnan at natanong kung siya ba ay maayos lang. Dagdag pa nito na kinakailangan niyang maging maingat at sila ay pumunta sa medicine hall para ito ay gamutin, na sinagot naman itong batang babae habang tinitingnan ang kanyang natamong sugat na mukhang hindi naman ito masyadong masama. Ngunit ipinaliwanag sa kanya ni Soryong na kinakailangan nila itong lagyan ng gamot dahil paminsan-minsan ang lason ng mga bubuyog ay nagdudulot ng masamang epekto sa katawan, na pinasang-ayunan na lang ng batang babae. Nang bigla namang naagaw ang atensyon ni Soryong dahil pansin nito ang mabilis na pagbago ng pakiramdam ng batang babae, kung saan makikita natin ang kanyang biglang panginginig at pamumula ng kanyang mukha kasabay ng kanyang mabigat na paghinga. Hindi nagtagal ay napuno naman ng pag-aalala itong ating bida dahil bigla na lang nawala ng malay itong si Yingying sa kanyang harapan. Naalala naman nito ang mga sinabi ng pinuno ng angka ng Peng na paminsan-minsan ay bumibigat ang paghinga ng kanyang anak at nagkakaroon nito ng kulay pulang marka sa kanyang katawan, at sa malubhang kaso ay nawawalan ito ng malay gaya ng nangyayari ngayon kaya kanyang nababahalang naisip na alam niya ang ganitong klaseng reaksyon. Ito ay dahil ang rason kung bakit patuloy na nahihimatay itong si Yingying ay dahil sa tinatawag na anaphylactic shock o anaphylaxis o sa madaling salita ay allergic reaction.